Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I face my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon sa kabutihan niya sa maghapon po na iningatan po tayo. At muli ay pwede tayong mag-aral ng kanyang salita. At tayo po manalangin, hingin ang kanyang gabay at patnubay as we study His precious word sa gabuin pong ito. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na maaari na naman kami mag-aral ng inyong salita. Naway meron kayong matutunan na prinsipyo at encouragement sa gabing ito, Panginoon. Tulungan niyo po kayong maunawaan ang gusto niyong iparating mula sa inyong salita. Patawad po sa kasalanan nagawa o Diyos, at maging karapat dapat po kami sa inyong harapan, maging natumanggap ng pagpapala mula sa inyong salita sa gabing ito. Bless ang lahat ng nakikinig po on live or replay mamaya, Panginoon. Kayo pong mag-bless aming pamilya o Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So ang ating text po ay dito po sa Mark chapter number 2 verses 23 to 28. Sabi po ng Bible, "And it came to pass that he went through the corn fields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of corns. 24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do on the Sabbath day that which is not unlawful? And he said unto them, Have ye never read what David did when he had need and was an hungered, he and they that were with him? And he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat, but for the priest, and gave also to them which were with him. 27 And he said unto them, The Sabbath was made for men, and not for the Sabbath, and not men for the Sabbath. Therefore the Son of Man is the Lord also. Therefore the Son of Man is the Lord also of the Sabbath." Yan po ang pamagat ng ating aralin sa gabing ito. The Son of Man also the Son of Man is the Lord also of the Sabbath. Alright? So, pag-aralan po natin ang Sabbath po dito ay sabi po diyan, the seventh day of each week, which was a sacred festival on which Israelites were required to abstain from all work. So sa mga Israelita po,
ay ginawa po nilang sacred festival po ito, na kung saan hindi po sila pwedeng mag-work, ano ho. And kumbaga sagrado po sa mga Hudyo po ito. Alright, so number 1 po dito, sabi ko dyan, the Pharisee questions the Lord Jesus Christ and his disciple why they pluck corn during the Sabbath. Sapagkat sabi ko nga ay dahil nga po ito ay sacred day po sa kanila. Alright, so actually marami pong Sabbath, hindi lang po iisa, merong iba-ibang klaseng Sabbath po sila na tinatawag, at hindi po pwedeng magtrabaho. So nakita po ng mga Pariseo ito na ang Panginoong Hesus at mga disipulo niya ay nangunguha ng corn during Sabbath. Oho. And pero sabi ng Panginoon, alright, so number 2, Jesus answered to the Pharisees about what David did during the Sabbath. Dito po sa verses 25 to 26. So kinote po ng Panginoon ito sabi niya, and he said unto them, have you never read what David did when he had need and was an-hungered, he and they that were with him? Sabi ng Panginoon, how he went into the house of God in the days of Abiathar the priest and did eat the shewbread which is not lawful to eat but for the priest, and gave also to them which were with him. So kumain po sila Oho, pumunta po sila David noong yung ginutom po sila and pumunta sila sa house of God kay Abiathar the priest at kumain po sila ng shewbread na hindi po dapat. Pero alam niyo po, kumbaga ang sinasabi ng Panginoon po sa kanila, sa mga Pharisees na ito, ay merong mas mahalaga. Alright, kaya nga dito sa number 3, and he said unto them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. So kumbaga, ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niya na He is above the Sabbath, because He is the Lord of the Sabbath. So in other words, mas ipinapakita ng Panginoon na mas mangingibabaw pa rin siya sa Sabbath. Bakit? Siya nga yung Lord of the Sabbath Kung anong gusto niyang gawin sa Sabbath, magagawa po niya yun. Lalo po maraming beses. Kung babasahin po natin dito sa Mark chapter 3 Mark chapter 3. Alright, sa dito po sa Biblia, pakita ko po sa inyo na ang Panginoon ay talagang nagpagaling din po siya during Sabbath sapagkat mas mahalaga na merong gumagaling sa panahon ng pangangailangan. So ipakita ko po sa inyo dito sa Mark chapter 3 verse number wait lang po, hanapin ko po. Verse number 2, sabi ng Bible dito, and they watched him whether he would heal him on the Sabbath day, that they might accuse him. Yun nga po So, meron pong nangangailangan ng kagalingan sa panahon ng Sabbath, talagang tinitignan ng mga Pariseo ang Panginoon kung papagalingin niya. Kasi kung papagalingin niya, nagtrabaho siya during Sabbath at violation, unlawful sa mga Pariseo po ito. Alright, pero alam niyo pong ginawa ng Panginoong Jesucristo, sabi dito, and he saith unto the men which he had withered hand, stand forth. And he saith unto them, it is lawful to do good on the Sabbath days, or to do evil, to save life, or to kill, but they held their peace. So sabi ng Panginoon, Sabbath day ngayon, nangangailangan ito ng kagalingan. Gusto nyo ba itong mabuhay o mamatay? Oo, gagawa ba ako ng mabuti pero evil sa inyong paningin? So, ibig sabihin po, kahit Sabbath po yan sa kanila, mas above. Opo, mas mataas po ang Panginoon. So, hindi po masama kung ang Panginoong Jesucristo ay magpagaling ng may sakit during Sabbath day, because He is the Lord of the Sabbath. Pwede niya pong gawin lahat ng bagay during this Sabbath. Sacred man yan, kumbaga
hindi pwede magtrabaho, pero siya nga po yung Lord of the Sabbath. No? Kumbaga, mas mahalaga na gumaling siya kaysa mamatay. Alright? So, mas mahalaga yung law or yung love kaysa yung law, 'di ba? So, mas gusto kong ipakita ng kabutihan ko na mahal ko ito kaysa anumang batas. Bakit? Kasi mamamatay na Porket Sabat ba, pag namatay, pababayaan lang natin ito. So, mas namumutawi pa rin po, mas nangingibabaw pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa kanino mang taong nangangailangan kahit Sabat pa yan. 'Di ba? Kasi siya nga yung Lord of the Sabbath Alright, so my love for these people who need my help and healing is above, 'di ba? Above the Sabbath. Kaya nga salamat sa Panginoon dahil po ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, makapangyarihan at mapagmahal and merciful God, gracious God. Sa kanino man nangangailangan ng tulong at healing man yan, kahit Sabat pa yan, pwede niya pong gawin po. Though inaccuse po ang Panginoong Jesucristo, talagang pinasama po siya, pero pinagaling pa rin po niya, 'di ba? Yung many times po ganyan mababasa natin sa ilang talata sa Gospels books na talagang ang Panginoon ay gumawa po ng kabutihan during the Sabbath. Why? Because He is the Lord of the Sabbath. Panghuli po na gusto kong makita natin dito, if Jesus Christ is the Lord of the Sabbath, then He is above the Sabbath. 'Di ba? So, pwede niya pong gawin, magpagaling man yan, gumawa ng kabutihan, maging mabait, mabuti sa taong nangangailangan, pwede niya pong gawin yan. Salamat sa Panginoon na siya po yung Diyos natin. Sa anumang pangangailangan, sa anumang kagalingan na hinihingi po natin sa Kanya, physically or spiritually, kahit anong araw pa man yan, including Sabbath, ay pwede po tayong tulungan ng Diyos. Bakit? Mas above nga po siya. Siya yung Lord ng Sabbath. Pangalawa, sabi ko dyan, love is more important over human law. Yun po ang ginawa, yun po yung gustong ipakita ng Panginoon dito sa talatang binasa natin. Kahit Sabbath po yan, pero mas gustong ipakita ng Diyos sa tao na mas nangingibabaw at mas importante ang pag-ibig, pagtulong, pag-heal over any human law. Salamat sa Panginoon na siya po ang ating Diyos, na sabi ko mapagmahal at matulungin, at pag nangangailangan ka ng healing, anumang araw yan, ay handa po tayong sagutin at tulungan at pagalingin ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sa Panginoon po, mas mahalaga yung pag-ibig more than anything else, or over human law. Alright? So, manatili lang po tayo sa Panginoong Jesucristo at makikita po natin ang araw-araw na pag-ibig niya po sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay na manatili ang mga prinsipyo ninyo sa amin, Panginoon. Kayo pong maitaas, pagpalain niyo po lahat ng nakikinig ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.